Isang malaking karangalan na ipakilala ko sa inyo ang espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo na itinilaga ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos upang ipangaral ang kanyang kaharian sa buong sanlibutan nitong huling kapanahunan natin ngayon. Siya ang bugtong anak ng Haring Agila, Don Edmundo Pamintuan Lahi, also known as Commander Lahi, Father Lahi. Siya ay mula sa angkan ng mga lahi. Ang dugo ng bugtong na sugo ay nananalaytay sa kanyang kaugatan. Ang tagapagmana ni Father Lahi sa material at espiritual na karapatan. Ang pinadala ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa pinakamagulong kasaysayan ng Back to Christ. Ang tagabasbas, tagapagturo at tagapayo sa mga pastor at elder ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ang anak ng Haring Agila ng Silanganan, ang bagong Raja at Sultan sa lahat ng tribo ng Maharlikan Kingdom na pumupuri, naniniwala, nananalig at sumusunod sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang bagong Commander Lahi sa espiritu at kapangyarihan. Ang ipinangako ng bugtong na sugo na bagong katauhan ng kanyang pagbabalik at marami ang hindi makakilala sa kanya maliban lamang sa mga taong pinili ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang walang kinakatakutan na komentarista sa himpapawid. Ang teologo at supremong pangulo ng mga alagad ng bugtong at buhay na Diyos. Ang isa sa mga piling-pili na miyembro ng Filipino Association of Composers and Authors of the Philippines o tinatawag na PhilSCAP na kinabibilangan ng mga kilalang kompositor ng ating bansa katulad nila Ryan Cayabyab, Benny Saturno, Freddie Aguilar, Noel Cabangon, Mon Del Rosario, Lito Camo, Ogie Alcacid at Rico Blanco. Ang batikang kompositor sa pinakamataas na papuri ng kaharian katulad ni Haring David, Haring Solomon at Father Lahi. Ang pinili ng bugtong at buhay na Diyos na siyang tagapagpangaral ng kanyang kaharian sa pinakahuling kasaysayan ng ating panahon ngayon. Ang tinig ang tagapagdala ng magandang balita ng kaharian sa mga pinakamahirap ng mga mahihirap. Ang tagapagbalita ng kalayaan sa mga nabilanggo. Ang kaibigan at tagapagtanggol sa mga inaapi at inaalipusta. Ang nangungunang tagapagpakilala sa bugtong at buhay na Diyos sa buong sanlibutan at sa kanyang nalalapit na paghahayag sa katapusan ng ating panahon ngayon. Ang naghahanap sa mga nawawalang tupa ng bugtong at buhay na Diyos. Ang tagapagtanggol sa mga turo at aral ng Back to Christ ni Father Lahi. Ang tagapagpatupad sa kalooban ng ating makapangyarihang Diyos. Ang nag-iisang Bible Expositor sa kanyang kaharian. Ang bugtong na anak ng ating mahal na Pangulo Father Lahi. Ang inyong maliit na lingkod, Pastor Lahi. Ngayon mga kapatid, ngayong hapon ay pag-aaralan natin ang buhay ng ating bugtong at buhay na Diyos na pinamagatan kong ang rebuilding hari. Nalala ko sabi ni Padre Lahi noon, sabi niya, bakit commander ang tawag sa inyo? Mga rebelde ba kayo? Bakit kay commander? Sabi ni Commander Lahi, kasi ganito yan. Nag-umpisa kasi ang krusada namin anti-communist. Yung mga kalaban namin mga komunista, mga commander. Kaya commander din kami. Alangan namang lumaban sa kanila manikurista. Kaya commander ang kalaban, dapat commander din ang lalaban. Pag sinabi na, rebelde ba kayo? Sabi ni Padre, rebelde tayo. We rebuild the truth. Rebuild the truth daw. So mga rebuild the truth. Yan po pag-aalala natin ngayong hapon mga kapatid. At ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang pinakamagandang pag-usapan. Ang pag-usapan natin mga kapatid ay ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mayroon pa bang gaganda sa topic na yan? Mayroon pa bang gaganda sa pag-usapan natin, sa pag-aaralan natin sa topic na yan? Anong sagot nyo? Wala na. Nalala mo kapatid, yung ating bugtong at buhay na Diyos, pumasok na siya sa Jerusalem. Anong sinakyan niya? Nung malapit na siyang ipako sa krus.
Sumakay siya sa asno. At pagsakay niya ng asno, mga kapatid, pagpasok niya doon, nandoon yung mga tao, nagpila-pila yung mga tao, tapos kumuha sila ng dahon ng ano? Palmira. Dito sa atian, sa Pilipinas, anong ginagamit na pagaspas? Dahon ng niyog. Yun ang nilalagay nila. At isipin mo, mga kapatid, almost 3 years. Tawag ito, kumbaga, huling linggo na ito ng buhay ng bugtong at buhay na Diyos. Huling linggo ng buhay niya, doon siya diniklarang hari ng Israel. Naglagay sila ng mga palwa doon. Pero bago nangyari yan, mga kapatid, yung pagpasok ng bugtong at buhay na Diyos sa kasaysayan sa lahat ng mga Israelites. Remember natin, nung bata siya, ay inusig siya at pagkatapos punta ng Ehipto. Pagkatapos wala na tayong narinig. Wala nang narinig. Bumalik siya, malaki na. At sa loob ng 3 taon, mga kapatid, nangaral ang ating bugtong at buhay na Diyos. 3 taon. At ang unang-unang ginawa po na milagro ng bugtong at buhay na Diyos bago siya ipako sa krus. Mababasa natin dito. Yung parada. Juan 12 hanggang 15. Ito yung parada. Basahin po natin, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Nang kinabukasan ng isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuhan ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya. Nagsisigawan, Hosana! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon sa makatuwid bagay ang hari ng Israel. Hindi ko alam kung ano nangyari, mga kapatid, basta nagsigawan itong mga tao na ito. At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon, gaya ng nasusulat. Kumbaga lahat ng aksyon, lahat ng buhay na nangyari sa bugtong at buhay, nakahula ito lahat. Lahat, kung babasahin mo sa Isaiah, mga kapatid, ang lahat ng topic sa aklat ni Isaiah, patungkol lahat yan sa propesiya sa pagpaparito ng bugtong at buhay na Diyos. At lahat ng propesiya ng mga kapatid, by the details, natupad lahat yan. Huwag kang matakot, anak na babae ng Zion. Narito ang iyong hari ay pumaparito, nakasakay sa isang anak ng asno. Ito yung propesiya na natupad at this time. Alam niyo, mga kapatid, marami ng Kristo na dumating sa Israel. Hindi na ito bago. Marami na nagkiklaim na sila ang Kristo. Pero hindi nila sukat akalain, mga kapatid, na dumating sa punto na ganito kadami ang tao. At dito kinabahan na yung mga Pariseo, mga kapatid, sabi, ibang klase na to, ibang level na to. Nagdideklara na sila ng hari. Noong unang panahon, mga kapatid, kapag nilagyan ka ng pagaspas, ang ibig sabihin po ng pagaspas na yan, mga kapatid, ay kabutihan at tagumpay. Kabutihan at tagumpay. Kapag ang isang hari po, mga kapatid, ay nakipagdigma. Pagbalik po ng hari, mga kapatid, ang gagawin niya, ang ibang ginagawa dyan ay naglalagay ng carpet, red carpet, para dumaan yung hari. Di ba? Di ba, pag mayroong kinakasal, naglalagay tayo ng mga red carpet na ganyan para talagang bongga talaga ang dating. Di ba, Sister Pe? O pag mayroong kang mga kilalang tao, talagang habang lumadating pa, may tagadala pa ng bulaklak. Hari nga talaga. Ibang klase. Pagkatapos, mga kapatid, noong unang panahon, dumating siya naka-asno. Bakit asno? Kasi karamihan ho ng hari, mga kapatid, noong unang panahon, kapag nagkipagira, nakikita natin, pag nanonood ng mga pelikula, ang mga hari nagkipaglaban ng kabayo. Ginagamit na ang kabayo, mga kapatid, kapag ang digmaan ay medyo flat. Pero kapag ang lugar ay mabato, ang ginagamit nila asno. Kasi mabilis kumilos yung asno eh. So nakipagdigma, itong bugtong at buhay na Diyos na hari ng mga hari, nakasakay sa asno. Is a humble king. Mapagkumbaba na hari. Hindi mayabang na hari, mapagkumbaba na hari. At kinilala siyang hari ng Israel. Natandaan po natin, mga kapatid, itong mga tao nito nagkuha ng palwa na ito. Hari-hari, purihin ang Panginoon. Itong mga tao nagsisigaw na ito din yung magpapako sa Kanya. The same people who worship Him is the same people who will crucify Him. Ito rin mga tao na ito ang magpapako sa Kanya. Now, ano nangyari, mga kapatid? Bakit nangyari ito? Anong dahilan bakit from king, naging rebuilding hari? Tinanggap siya na hari.
na bago natin sagutin yan mga kapatid, intindihin po natin ang talatan ito. Tandaan natin, ang bugtong at buhay na Diyos, pumunta siya dito na mayroong dahilan. Sabi mo sa katabi mo, mayroong dahilan. At unang dahilan mga kapatid, number 1, dumating ang ating hari upang baliktarin ang mga reliyon. Ito pinakamalaking problema mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi pumunta dito sa mundong ito para magtayo ng reliyon. Pumunta siya dito mga kapatid upang baliktarin ang lahat ng reliyon. Wasakin ang lahat ng mga mali na turo at aral. Ito kaibahan ng bugtong at buhay na Diyos. He was starting to set up His kingdom. Itinatayo ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang kaharian mga kapatid, and all this religion will be banished. Tatanggalin na itong mga reliyon na ito. Dito nagkaroon ang problema. Pagpasok ng bugtong at buhay na Diyos, ang target agad reliyon. Reliyon kaagad. Na anong ginawa niya mga kapatid? Inimbita sila ng kasal. Itong kasal ito mga kapatid ay kasal ng kamag-anak ng ating Panginoon. Kamag-anak ni Maria. So, inimbita sila doon. Ito namang si Maria mga kapatid, alam niya kung sino ang bugtong at buhay. Alam niya yung anak niya na nagpakita si Anghel Gabriel na yung anak niya ang tagapagligtas. Alam niya yung anak niya, hindi niya talaga anak. Okay? Alam na niya yun ang tagapagligtas. Ngayon mga kapatid, matagal niya nang kinikimkim. Matagal niya nang kinikimkim mga kapatid. Kilala niya kung sino yung anak niya. At gusto niya na ibahagi sa iba yung pagkakilala niya. Alam niyo mga kapatid, pag talagang kilala mo yung pinaniwalaan mo, excited ka. Hindi ka nahiya. At yung mga disciples naman doon sa mga nakapaligid sa kanya, ganun din. Excited din sila. Siguro nag-usap-usap sila mga kapatid. Sabi ni Maria, doon kay Pedro, sabi, kilala mo yan? Anak ko yan. Pero galing yan doon sa langit. Sabi ni Pedro, sigurado ka? Totoo yan. Sabi niya, sige, patunayan mo nga. Naghanap, gawa talaga siya ng paraan mga kapatid. At dumating yung pagkakataon niya mga kapatid, naubos yung alak. Ito na ngayon ang problema. Sabi niya, ako bahala. Punta agad siya doon sa bugtong at burayos. Lapit agad siya. Sabi niya, wala ng alak. Yun lang sinabi niya, wala ng alak. Sabi ng bugtong at burayos, babae, hindi pa panahon. Para magpakita ako ng power ko. Walang dahilan. Sabi ni Maria, hindi pa rin siya sumuko. Tinawag niya yung mga doon, tagapamahala ng kasal. Halika. Yung mga katiwala niya doon sa kasal, halika. Sundin niyo lang kung anong sinabi niyan. So pumunta naman doon yung mga katiwala doon sa party, nakatingin doon sa bugtong at buhay na Diyos. Nakatingin sila doon. Anong ginagawa niyo dito? Wala nang alak. Anong gagawin natin? Noong una mga kapatid noon, pag may party, may kasal, tapos nagpapainom ka, tapos naubusan ka ng pagkain, halimbawa, sabi ko nga, kung magpapakasal ka, wala ka namang budget, bumili ka ng maliliit na plato, tapos lagyan mo ng maraming sili, para kunti lang makain. Naubos yung alak, mga kapatid, wala nang, sabi niyo, wala nang alak. Alam mo, sasabihin ng mga bisita, ano ba naman ito, pakasakasa, wala naman palang may pakain. Marong kanta sino ba kumanta niya? Si Max Urban siguro yun. Yung nahilaw daw. Nahilaw daw yung niluto niya. Kalimutan ko. Alam niyo narinig yung kanta na ni Max Urban? Kilala niyo si Max Urban? Yung singer si Buba. Nahilaw daw yung niluto. Doon nagka-problema mga kapatid. Malaking kahiyan ito. At ito si Maria mga kapatid, pumasok siya sa usapan. Sabi na mo ito, hindi ko problema ito. Pero mga kapatid, yung bugtong at buhay na Diyos, nakita niya yung pananampalataya ni Maria mga kapatid. Alam niya, yung pananampalataya ng nanay niya ay hindi mababali. Napakatindi na. Sa lahat, isipin mo kapatid, sa lahat ng mga babae, si Maria ang pinili ng bugtong ng langit ng mga langit na maging nanay niya. Isang malaking karangalan yung mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit pinili si Maria? Si Maria mga kapatid, memorize niya ang Bible. Wala pang New Testament yun, Old Testament, memorize niya yun, alam niya lahat yun. Sino ba nagturo sa bugtong at yung bata pa siya? Di ba siya? Si Elizabeth, matalino din. Siya din na nagturo kay Juan Bautista, maliit pa lang. Noong unang panahon mga kapatid, yung mga anak,
Sa atin, pag malaki, nasa tinuturuan. Sa Israel, hindi. Nasa loob pa ng tiyan yung bata, tinuturuan na. Kinakausap na yung bata. Pansinin niyo ito mga kapatid. Ewan ko lang kung naranasan ito, Sister Pe. Kapag ikaw ay matampuhin ka nung buntis ka, yung anak mo paglabas yan matampuhin din. Kung masungit ka, nung nagbubuntis ka, paglabas ng anak mo, masungit din. Oh. Ngayon, pag ikaw naman ay silusa ka nung pinanganak yung anak mo, paglabas ng anak mo, ganon din, silusa din yun. Ganon yan. Doon pa lang sa tiyan mga kapatid, involved na doon. Ito, basahin natin. Juan 2, versikulo 6 hanggang 10. Mayroon nga roong 6 na tapayang bato. 6 na tapayang bato, malalaki yun. 6 na tapayang bato. Nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo, naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. 20 to 30 gallons. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon ang inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan ang kanilang iniharap. Sino yung puno ng kapistahan? Yan yung speaker, master of ceremony. Kung sa panahon natin yung mga yung MC sa church. At nang matikpan ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alak nga at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapat nalalaman na mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng mga Pangulo ang Kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilagay ang mabuting alak at kung magkainom ng mabuti ang mga tao ay saka inilagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Alam mo mga kapatid, pamilyar na sa atin itong kwento na ito. Lagi natin itong binabasa. At minsan dahil sa lagi natin nababasa, nawawala na yung essence ng kwento eh. Naging common na lang sa atin. Dito mga kapatid ay 120 to 180 gallons. Kadami itong alak na ito. Pinaka-the best na alak sa buong kasaysayan ng mundo. Ginawa ng ating bugtong at buhay na Diyos. Tanong mga kapatid, bakit ganito kadami ginawa ng bugtong at buhay na Diyos na alak? Para mabundat sila doon sa kasarapan ng ano? Ganito pala yung bugtong at buhay na Diyos. Pag pinagpala ka, Pastor Nestor, pag pinagpapala ka ng bugtong at buhay na Diyos, bubundatin ka niya. Talagang pinakamasarap. Sabi ng mga taga-tikim, karamihang kasal dito, pinapatikim yung masarap. Pag lasing na yung mga tao, pinapatikim yung pangit. Pero ito hindi. Lasing na yung mga tao, binigay yung pinakamasarap. Ganon daw ang relasyon natin sa tao, mga kapatid. Kapag ang tao daw ay makipagrelasyon sa atin, nung una ay medyo maganda, kalaunan pumapangit na. Pero ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, the more na nakikilala mo ang bugtong at buhay na Diyos, lalong tumatamis. Lalo nang tumatamis, habang ako'y tumatagal. Isipin mo yan. Tumatamis. Lalong gumaganda ang iyong buhay, ang iyong relasyon sa ating bugtong at buhay na Diyos. At dito mga kapatid ay mayroong gustong sabihin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam nyo, yung mga yakuza, alam niyo yung mga yakuza? Yung mga mafia, alam niyo yan? O di kaya dito sa Palawan. Alam mo mga kapatid dito sa Palawan, kanain mo na lahat, huwag mo lang kanain yung gobernador ng Palawan. Sino ang gobernador nyo dito? Si Alvarez. Kalabanin mo na lahat, huwag lang yan. Bakit? May mga gulo siya eh. Piliin mo yung kalabanin mo. Pipiliin mo yung kakalabanin mo. Dito mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, pinakita niya yung gusto niyang mangyari. Meron ako nakita na pelikula ng mga mafia. Ang ginawa niya mga kapatid, pinuntahan niya yung kalaban niya na mafia din, na isang organisasyon din. Binugbog niya yung tao doon. Tapos halos mamatay na yung tao doon. Sabi niya, bakit mo ginawa yun? Sabi niya, gusto ko lang malaman nila nandito na ako. Yung bugtong at buhay na Diyos, kapatid, pinakita niya ito. Sabi niya, nandito na ako. Ito na ang simula. At alam niyo mga kapatid, sabi dito sa talata, ipinakita niya yung kanyang mga kapangyarihan. Saan niya pinakita? Doon sa mga alipin. Hindi pinakita doon sa mga malaking tao. Saan mag-uumpisa ang kaharian mga kapatid? Sa mga taong mahihirap
ang unang pinili ng bugtong at buhay na Diyos na makatanggap ng kanyang kaharian. Ha? Balikan natin ang verse 6. John chapter 2, verse 6 to 10. Pero verse 6. Mayroon nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay, alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo, na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Ha? Itong banga na ito, mga kapatid, ang purpose nito, ang layunin nito, mga kapatid, pag mayroon silang ritual, yung naghuhugas sila ng paa, ritual nila yan. Dito rin na nilalagay ang tubig sa mga na ito, malaking jar na ito. Ha? For ritual purposes. Ha? Dapat hindi ito narurumihan, mga kapatid, dapat malinis ito. Ang ginawa ng bugtong at buhay ng Diyos, ginawa niyang alak. Ha? Ginawa niyang alak, mga kapatid, kumbaga nakontaminado na. Ha? Alam niyo, mga kapatid, pag mayroong 1 drum na tubig, kapag mayroong 1 drum na tubig, malagyan mo lang dyan kahit gapatak lang, kahit ganito lang kaliit. Kahit ganito lang kaliit na tae, mga kapatid, ilagay mo dyan sa tubig na banga na yan, iinom ka? Pwede mo bang sabihin na, urong-urong ka doon? Medyo malinis dito. Hindi ka na inom. Bakit? Ang naisip mo yung maliit. Hindi ka na talaga inom. Kontaminado na eh. Ang ginawa ng bugtong at buhay, yung ritual ng mga Israelites, nakontaminado niya. Ha? Ginawa ng bugtong at buhay, binaliktad-baliktad niya lahat ng reliyon, mga kapatid, dahil nandito na ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Napakatindi nito, mga kapatid. Habang binabasa ko ito, alam mo, every time na nagbabasa ko ng salita ng bugtong at buhay, there is something always new coming out. May bagong revelation ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? At hindi lang yan ang ginawa niya, mga kapatid. Ha? Hindi, alam nyo, nanonood kayo ng YouTube o di kaya ng Facebook, mayroong mga prank. Di ba? Kunwari, hinuhuli siya ng pulis. Kunwari, nabuntisan siya. Tapos mangyak-ngiyak yung lalaki. Uy, it's a prank. Itong ginawa na bugtong at buhay, mga kapatid, hindi ito joke. Hindi ito prank. Ha? Hindi siya nagpapatawa rito. Talagang totoo ito. Ha? Ito yung umpisa. Ha? Gumawa siya ng statement. Ha? Hindi nga alam nung kinakasal eh. Hindi alam nung kinakasal. Ha? Sino nakakaalam? Mga katulong lang. Ha? Palakpakan natin. Nung ginagawa ng bugtong at buhay na Diyos, itong tubig na ginawa niyang alak, mga kapatid, ang iniisip niya, ikaw. Ha? Ang unang makatanggap ng kaharian ng bugtong at buhay ang kanyang mga pinili ay galing sa mga mahirap, mga katulong. Ha? Isipin mo, kapatid, katulong ka lang, tapos makakita ka ng ganitong milagro. Ano kang gagawin mo? Ha? Ano gagawin mo, mga kapatid, kung ikaw ordinaryong tao ka lang makakita ka ng klaseng milagro na ito? Ha? Halimbawa, sabihin ko dito, mga kapatid, kayo'y mga pinili na back to Christ. Tapos biglang lumipad ako sa ere. Pambihira. Sabi mo, grabe, si Pastor Lai lumipad. Ha? Hindi naman siya si Batman, hindi naman siya Superman, pero lumilipad siya. Anong gagawin mo, mga kapatid? Matindi ito. Ha? Baka may lahi ito mga vampira. Ha? Ito yung mensahe, mga kapatid. There is something greater coming. Mayroong kakaibang darating, mga kapatid. At ano yun? Yung kaharian ng bugtong at buhay. Pinakamatindi sa lahat. Palakpakan natin. Ha? Parang sinasabi na bugtong at buhay, mga kapatid, yung paglilinis, mga kapatid, yung mga ritual ninyo, yung mga batas ninyo, mga kapatid, wala na yan, tinapo na yan, pinalitan ko na yan. Kontaminado na ang banga na ito. Ha? Babaguhin ko na ang kautusan. Ha? Iyan ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Yung banga na ginagamit sa paglilinis, sa ginagamit nila sa ritual, mga kapatid, na kontaminado na, hindi na pwedeng gamitin yun, mga kapatid. Why? Because it is already contaminated. Ha? Kontaminado na. Pagkatapos niyang pumunta ng kasal, saan pumunta ang bugtong at buhay na Diyos? Pagkatapos ng kasal, saan siya pumunta? Sa templo! Ano naman ginawa niya doon? Anong ginawa niya sa templo? Pinagtatapon naman niya. Isipin mo yan, mga kapatid, ganito katindi ang bugtong at buhay na Diyos. Kakapasok pa lang kung ano-ano nang pinagagawa. Nakontaminado na yung mga banga ng paglinisan. Pinagtatapon pa ang mga tindahan doon sa templo. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? This is the end of the religion. Here comes the kingdom of God. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha?
Kaya galit na galit yung mga Pariseo eh. Ha? Alam niyo, pag pumunta ka sa mga Muslim, grabe ang linis nila niyan. Linis-linis ng kamay. May mga ritual yan sila mga kapatid. Sabi ng bugtong at buhay, tapos na tayo dyan. Hindi na mahalaga yan. Ha? The very subject of ceremonial law, it was abolished by God Himself during His time. Binura niya na lahat yan. Sabi niya, hinahamon ko kayo. Batas sa batas. Ito, basahin natin mga kapatid. Mateo 15, chapter 7 to 9. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Kayong mga mapag-imbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaiah na nagsasabi, ang bayang ito iginagala ako ng kanilang mga labi, datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang mga pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Alam mo kapatid, yung palang pagsamba natin, walang kwenta ito. Kapag yung mga batas natin na ginagawa, ay gawa-gawa lang natin. Ha? Anong ginawa sa kabila? Yung power journal? Anong ginawa? Binago nila. Ang pinakapuso ng power journal, ang karya ng bugtong, tinanggal nila. Isipin mo yan. Ang lupit. Ha? Sabi na bugtong at buwan ni Diyos, sorry, yung reliyon ninyo, hindi katanggap-tanggap yan. Mga aktor lang kayo. Ha? Naalala mo yung kanta ng Platters? Anong sikat na kanta ng Platters? Oh yeah, I'm a great pretender. Nagpipretend lang kayo. Ha? Puri kayo ng puri sa akin, pero yung puso nyo malayo sa akin. Anong ginawa ng bugtong boss? Inatake yung mga turo at aral nila. Yung mga lahat ng mga maling aral na inatake ng bugtong at buwan na Diyos. Ano nangyari? Nung inatake ng bugtong at buwan na Diyos ang kanilang mga turo at aral, anong ginawa nila sa bugtong at buwan na Diyos? Pinako nila sa krus. Ha? Yung pag-atake niya mga kapatid, it leads him to the cross. Ha? Kaya ba ninyo mangaral mga kapatid to the point na ipapako kayo sa cross? Ha? Ito ang nangyari sa bugtong at buwan na Diyos. Number 2, ang ating hari ay naparito upang palayain tayo mula sa seremonyal na araw ng pamamahinga. Ha? Tinigil na ito ng bugtong at buwan na Diyos. Anong ginawa niya? Unang-una, nanggamot sa araw ng Sabado. Galit na galit yung mga Hudyo. Bawal yun. Ha? Bawal manggamot sa araw ng Sabado. Saan sabi ng bugtong at buwan na Diyos? Kung may mahulog na tupa doon sa bangin, antayin mo pa bang lumubong araw? Ha? Hayaan mo yung tupa doon? Sabi, hindi, kukunin mo kahit Sabado. Ha? Pinaliwanag ng bugtong at buwan ang tamang pagsamba ng Sabat. Anong sunod na ginawa niya? Mayroong isang lalaking bulag. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng lupa, putik, dinuraan niya, tinapal niya sa mata. Araw ng Sabado, ng gamot. Ha? Isipin mo mga kapatid, lahat ng ginagawa ng bugtong at buwan, marami nakatingin sa kanya. Anong sabi ng mga Pariseo? Nagtatrabaho siya ng Sabat! Nagtrabaho siya! Galit na galit sila. Ha? Yung mga disciples naman, dumaan ng palayan. Anong ginawa ng mga disciples? Nagutom. Anong ginawa nila? Nag-harvest. Kumuha ng mga palay. Kinain. Bawal yun. Nagtrabaho ng araw ng Sabado. Ha? Lahat ng mga aturo at aral nila mga kapatid, kinukumpronta sila. Wala silang masabi sa turo at aral ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? I remember one time mga kapatid, nung maliit pa ako, kasi kami talaga, na-train talaga kami na huwag magluto ng araw ng Sabado. Dumating yung time mga kapatid na, kasi nung maliit ako, talagang cute ako eh. Maraming gusto mag-ampon sa akin. Yung isang family friend namin, gusto akong ampunin, gusto kong dalhin sa Amerika. Ayaw naman ng mama ko. So doon ako nakatira kasi mama ko nag-missionary, yung papa ko naman nasa gawain din. So nandoon kami sa Bicol. Pagdating ko ng bahay mga kapatid, walang makain. So in goodness, ang alam ko naman talaga mga kapatid, for emergency, pwede magluto. Halimbawa, mayroong may sakit. Pwede magluto ng araw ng Sabat. Ha? Pag araw ng Sabado, nagluluto na kayong Biyernes, pagdating ng Sabado, yung mga pagkain ninyo, pwede mong initin yan, hindi yan cooking. Ang tawag niyan rehit.
Ang reheat is not cooking. Kasi luto na yan eh. Ininit mo lang. Okay? Pero mga kapatid, mayroon talagang mga tao na ang kanilang pananaw sa Sabat ay napakatindi. Para mga Pariseo din. Alam mo sa panahon ng mga Pariseo, pag lubog ng araw, naglalagay na ng panyo. Kasi bawal kumuha ng panyo sa bulsa. Kasi trabaho yun eh. So nilalagay na lang panyo dito para pag sipunin ka, pahid ka na lang. Ganon sila katindi mga kapatid. Ganon katindi. Ang allowed lang mga kapatid magtrabaho ng Sabado, doktor at saka mga nurses. Why? Kasi related sa panggagamot. Mga kapatid, noong unang panahon, hindi pa naman ganun katindi ang krimen. Noong unang panahon mga kapatid, yung mga bata, masyado pang mapagmahal sa mga magulang, masyadong magalang sa magulang. Mga bata doon, magalang. Ngayon, hindi na eh. Dati, pwede ba ako sumama sa mga kaibigan ko? Nagpapaalam pa. Ngayon, hindi na, punta ako sa kaibigan ko. Hindi na nagpapaalam, pinapaalam ka na lang. Kasi yung nagpapaalam, kailangan ng approval mo. Pero yung pinapaalam lang, sayon sa gusto mo, aalis ako. Ganun mga kabataan ngayon. Minsan may nagtitik sa akin, Pastor, grabe naman itong mga anak ko, mga pasaway. Di ba? At saka noon mga kapatid, talaga pag nagsimba ka, pamilya, buo yan, magsisimba yan. Ngayon, hindi na. Wala na, hindi na ganon. Bakit kaya ganito? Bakit nagkaganito ang pagsamba? Binigyan tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng kasagutan. Pareho ng sinabi niya sa mga Pariseo. Ito ang sabi niya. Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Ginawa ang araw ng Sabado para sa tao at hindi ang tao para sa Sabado. Ano ba ibig sabihin ng mga kapatid? Ibig sabihin ng ganito yan. Ang upuan ay ginawa para upuan. Okay? Tama? Hindi naman sinabi ng bugtong gagawa ko ng upuan. Nung nagawa niya ng upuan, alam ko na, gagawa ko ng tao para umupo sa upuan. Hindi yun ang purpose ng bugtong Diyos. Ang bugtong Diyos, gumawa siya ng tao. Una yung tao ang ginawa niya. Mapapagod yung tao. Bibigyan ko siya ng kalaman para gumawa ng upuan. Ganon din yung Sabat, mga kapatid. Ang Sabat ay ginawa para sa atin. Hindi tayo para pabigatan. Hindi tayo para pahirapan. Kundi para tayo mag-slow down. Alam mo mga kapatid, yung Sabat, napansin ng mga doktor, yung ating circulation ng atin ng blood, from Sunday to Friday, mga kapatid, ang circulation ng ating blood, ganun yan eh. Pero pagdating ng Sabat, mga kapatid, alam mo ba, yung circulation ng blood natin, nagsa-slow down. Kasi yung katawan natin ay nagre-relax din sa araw ng Sabat. It's good for our health. Kaya pag ikaw ang faithful ng Sabat ka, mga kapatid, yung karamihan sa kung talagang ikaw ay talagang tapat ka, anak na bugtong at buwan ng Diyos, lagi ka nagsisimba ng Sabat, hindi ka magkakasakit. Kasi yung Sabat, gamot na yan eh. Gamot yan sa'yo. Bagong revelation yan. Palakpakan natin ang bugtong at buwan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Sabat is to rest, interruption, cessation, desist. Tigil sa lahat ng gawain sa araw ng Sabat. At ginawa niya itong banal para sa atin, benepisyo para sa atin. Araw ng kapahingahan, it's a family day. Para magkaroon ng kapayapaan. Tigilin na lahat ng mga trabaho para magkaroon ka ng oras sa ating Panginoon. Tigil mo lahat ng gawain mo at hanapin mo ang kalaman sa bugtong at buwan na Diyos. Yan ang dahilan. At ang sabi niya, sa Sabat, para palayain ka sa mga kautusan na gawa ng tao. Dapat ma-enjoy ka ng Sabat. Yun ang purpose ng bugtong at buwan na Diyos. Sabi ng bugtong at buwan, kayo mga Pariseo, gawa kayo ng batas, hindi naman yung sinusunod. Pinapahirapan ninyo yung mga tao. Na kayo, binabibigitan nyo sila, na kayo naman, ayaw naman ninyong dalhin ang bigat. Kaya mga kapatid, yung tinamoy ibang mga reliyon,
Pagtingin nila, ay Sabado kayo? Ay mga Parisiyo pala kayo? Kasi akala nila yung mga turo ng Parisiyo nadala natin. Hindi naman yung turo natin hindi sa Parisiyo yan. Turo ng bugtong at buhay na Diyos yan. Yan ang sinusunod natin mga kapatid. Pangatlo, ang ating hari ay pumunta dito upang palakin niya ang kanyang kautusan. To magnify the law. Our king came to magnify the law. Palawakin ang kautusan. Ang ginawa ng bugtong at buhay, lahat ng mga kautusan ng Israel, mga kapatid, hinamon ang bugtong at buhay niya. He challenged them. Ito, yung hamon niya. Matthew chapter 5, 21 to 48. 6 times, mga kapatid, na hinamon ng bugtong at buhay na Diyos ang kautusan ng Israel. Siguro pamilyar na ito sa inyo, mga kapatid. Babasahin ko sa inyo, ha. Jump lang tayo. Matthew 5, 21 to 48. 21, sabi dito, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao sa una. Ibig sabihin, turo ng mga tao noon. Huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Lalo pa niyang pinalaliman ang kautusan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid na raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. 27. Narinig ninyo na sinasabi, huwag kang mangangalunya. Datapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangalunya sa kanyang puso. Mas lalong pinakamatindi mga kapatid. Dati, ginagawa mo, nagkakasala ka. Ngayon, hindi. Iniisip mo palang nagkasala ka na. 31. Sinabi rin naman, ang sino mang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghiwalay. Datapat sinasabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung pakikiapid ang dahilan ay siya ang sa kanya nagbibigay kadahilanan ng pangalon niya. At ang sino mang mag-asawa sa kanya, kung naihiwalay na siya, ay nagkasala ng pangalon niya. Ito ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung hamon niya hanggang dito sa 48 yan, 39, 43. Nandiyan lahat ng kanyang mga turo, mga kapatid, na mayroon siyang binago. Hinamon ang kanilang turo't aral. Alam niyo mga kapatid, ito yung pinakadelikado sa lahat. Alam mo kung bakit? Kasi pag narinig mo yung ganitong klaseng aral, mga kapatid, ito na yung panahon na aalis ka sa pananampalataya. Kasi karamihan na mga doktrina ng mga kulto, ganito. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, ang sabi ni Parilahi, ang bautismo ay lublob. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, wisik-wisik na lang. Yan yung turo ng kulto, mga kapatid. So imagine ito, mga kapatid, ang bugtong at buhay is nangangaral. At itong the same language, itong turo na ito, mga kapatid, sinasabi nila doon, pero sinasabi ko ngayon. Ito yung foundation ng mga turo ng mga kulto, mga kapatid. Talagang winasak niya talaga yung kautusan ng mga Parisiyo. Matthew chapter 5:17. Sabi ng bugtong at buhay, don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to fulfill them. Now, itong ibang mga sikta naman, pag sinabasa nila yung fulfill them, ang pagbasa nila, abolish them. Yung tinupad at saka tinanggal, magkaiba yun. Hindi niya tinanggal, mga kapatid. Pinabigatan pa niya yung kautusan. Now, ano ba yung purpose ng batas ni Moses at saka kasulatan ng mga propeta? Para sila i-separate. Para sila maiba. Para sila magabayan. Para sila ma-warn, mabigyan ng warning. Para sila ay mabigyan ng direction. Para sila ay makapagsisi sa kanilang kasalanan. Jesus came to fulfill the law, not abolish the law. Tuparin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Ika-4, our King came to go to the other side. Ang bugtong at buhay na Diyos pumunta sa kabilang dako. Matthew 8:18. Nung makita ng bugtong at buhay na napakaraming tao, inutusan niya kanyang mga alagad, pumunta tayo sa kabilang ibayo. Ito yung hari, mga kapatid.
Sinabi na bugtong, pupunta tayo sa kabilang ibayo. Medyo kinikilabutan na yung mga apostoles. Alam mo kung bakit? Alam nila kung ano yun sa kabila eh. Ha? Alam nila kung saan pupunta ang bugtong at buhay ng Diyos. Ha? Ano pinuntahan nila sa kabilang ibayo? Anong mayroon doon? Nandoon yung lalaking sinapian ng demonyo. Pupunta sila doon, hapon na, palubog ng araw, doon sila pupunta, padilim na, paggabi, at nandoon yung sinasapian ng masamang espiritu, nandoon pa sa simenteryo. Ha? Alam niyo mga kapatid, sino ba sa iyong takot magmensahe? Taas kamay. Yung takot kayo magsalita sa harap, taas kamay. Papiliin ka, anong gusto mo, mamatay o magmensahe? Mas gusto mo pang mamatay. Ha? Sino sa inyong takot tumayo dito sa harap? Ha? Alam mo kasi dati mga kapatid, meron akong nervyos. Nervyos ako dati mga kapatid. Lalo na pag magsalita sa harap. Naalala ko nung elementary ako, Pastor Nestor, pinapakanta kami ng kanta ng hapon, yung Sakura. Nagbumili ako ng damit ng panghapon. Hindi ako sumali. Pumunta ako doon sa harap mga kapatid. Nung nandun ako sa harap, wow, kahit anong kasigaw ko, walang lumalabas sa boses, sa sobrang nervyos. Wala talaga masabi. Ngayon, habang tinitrain ako na paano ako nawala yung kaba ko sa pagsalita mga kapatid, ang ginawa mga kapatid nila kami simenteryo. Ha? Kung gusto mo mawala yung nervyos sa magsalita mga kapatid, dali lang yan. Dali mo simenteryo. Ha? Dali mo doon sa simenteryo. Kasi doon, gusto yan doon sa simenteryo dahil, malaman talaga kung sino matapang. Matapang ako! Ha? Di ba? Pero lalaki ba, daan siya doon sa simenteryo. Pagdaan niya ngayon doon sa simenteryo, mga kapatid, meron siya nakita doon na dalawang lalaki, nag-uusap. Sabi niya, isa sa'yo, isa sa akin. Sabi na lalaki, medyo lasing-lasing siya. Ano yun? Sabi niya, ako, delikado. Siguro siya tanas yun. Kinakain yung mga buto ng tao doon sa simenteryo. Takbo siya doon sa pare. Punta siya doon. Pagdating doon sa pare, sabi na, "Paner!" Sabi niya, mayroon ako nakita, may demonyo doon sa simenteryo. Talaga, takbo yung pare, kuha niya yung, kinuha niya yung tawag niya, banal na tubig. Punta sila doon. Pagdating nila mga kapatid, magbibilang pa rin yung mga sa kabilang yung mga demonyo. Isa sa'yo, isa sa akin. Isa sa'yo, isa sa akin. Sabi na ko talaga, patay, pinaghati-hatian na nila yung mga patay. Siyempre, yung mga dalawa na yung magnanakaw na yung mga kapatid, nagnakaw lang ng bayabas yun. Yung dalawang bayabas na iwan doon sa may kabilang bakod, na doon nakikinig yung pare at saka sa krista, yung lalaki na lasing. Sabi niya, paano yung dalawa sa kabila? Takbo sila, nag-unahan silang takbo, pati sila kakainin. Ha? Ninirview sila mga kapatid. Ha? Kung gusto nyo mawala ang takot nyo, doon kayo sa simenteryo mag-practice magmensahe. Mangaral kayo doon sa mga patay. Ha? Para tanggal talaga nervyos mo. Alam mo kapatid, kung talagang matino kang Hudyo, hindi ka pupunta sa ganung lugar. Ha? Pupuntahan mo doon, may mga sinapian ng demonyo. Paano ka pupunta doon? May mga nag-alaga ng baboy. Paano ka pupunta doon? Kasuklam-suklam na lugar. Doon pumunta ang bugtong at buhay ng Diyos mga kapatid. Walang matinong Hudyo na gagawa niyan. Pero ang ating hari, mga kapatid, he was willing to go to the other side. Pupunta siya doon, mga kapatid, sa mga lugar na walang pumupunta. Ha? Naalala ko nung college days, kasi kami, maghahawa kami ng simbahan kasi nagpapastor kami. Pagdating ko doon sa mission school namin, sabi ko, Pastor, saan mo gusto i-assign? Sabi ko, i-assign mo ko doon simbahan na inaayawan. Doon mo ko ilagay. Nilagay ako doon sa MSU. Mindanao State University. Sa Bukidnon. Doon ako inassign. Bakit? Lahat ng pastor inassign doon, umiiyak pag umalis. Bakit? Kasi karamihan ng mga membro doon ng simbahan, puro mga profesor, puro mga PhD, mga doctorate na, grabe. Tataas ang mga educational background, tapos estudyante ka lang. Siya, mura kag pastor nga nakaihi sa purol. Ha?
Pagdating ko doon mga kapatid, sabi ng mga tao, nakaganon agad sa akin, no? Siyempre, medyo threatened sila. Ako, simple lang naman ako doon. Pagdating ko doon, sabi ko sa kanila, Pastor, the only reason why I'm here is speaking. Not because I am knowledgeable than you. I am here because I want to learn from you. Palakpakan sila lahat. Bakit? Pinapalabas ko na mas magaling sila sa akin. Pagdating ng Sabado, naghanda na ako ng mga question mga kapatid tungkol sa Biblia. O sagutin nyo yan. Sila yung nag-away-away. Nakaupo lang ako doon. Sila nag-away-away. Ngayon, siyempre, pareho silang matalino. Ako nagbigay ng question. Sabi na, Pastor, anong masasabi mo? Di siya nakikinig sila sa akin. Walang tao pupunta doon mga kapatid. Takot. Pupunta ka doon, sinasapian ng demonyo yung lugar na yun. Matthew 8:28. When Jesus arrived on the other side of the lake, in the region of Gadarenes. Mayroon doon dalawang lalaki. Sinapian ng masamang espiritu. Isipin mo yan, dalawa pa. Yung isang tao na kayo, ilang kayang demonyo ang laman nun. Nakatira sila sa sementeryo. Lahat ng mga tao na pupunta doon mga kapatid, talagang nakahubad na yung mga sinapian ng demonyo na ito. Pagkatapos mga kapatid, yung mga patay doon mga kapatid, hinuhukay nila yung mga patay doon, kinakain nila. Tapos kung wala silang makain, kinakalmot nila yung sarili nila. Hindi mo na talaga mamukhaan yung tao. Pinuntahan ng bugtong at buwan na Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, yung mga lugar na kinatatakutan, doon kampante ang bugtong at buwan na Diyos. Doon siya nagkakaroon ng kapayapaan. Para bang sinabi ko na, pag pumunta ko ng simbahan, pag pumunta ko ng Back to Christ, parang papatayin ako ng mga Back to Christ original. Pero pag pumunta ko doon sa diskuhan, nako, tuwang-tuwa yung mga tao doon. Mayroon pang tagahawak sa akin, Oy, kumusta ka na? O kumain ka na ba? Oy, pinawisan ka. Parang mas kampante ka pa pumunta ng kabaret kaysa pumunta ng simbahan ng Back to Christ. Kasi pag pumunta ka doon, hindi ka welcome. Kaya bugtong at buhay na Diyos, hindi siya welcome sa simbahan. Sinong kasama niya? Mga lasinggero. Maniningil ng buwis. Mga babaero. Mga tulisan. Yun ang kasama niya. Mas kampante siya. Ito, sigurado ako dito. Walang papatay sa akin dito. Mga kapatid? Totoong tao ito. Pero pupunta ka ng simbahan, mga kapatid, ako, puwede gaba. Ano ba yung puwede gaba sa Tagalog? Pura usog? Puwede gaba. Puwede gaba. Ano sa Tagalog yun? Nanay Pransing? Pura usog? Alam mo ang ginawa ng bugtong at buwan na Diyos? Sa dami ng mga taong pinuntahan niya po, pumunta pa talaga siya ng Samaria. Pastor Arman, pumunta pa siya ng Samaria. Alam niyo mga kapatid, yung Samaria at saka Hudyo, magkaawa yan. Pero sabi ng bugtong at buwan na Diyos, mas gustuhin ko pa doon. Bakit? Ito mga Samaria, pag nilapitan ko ito, matutuwa pa ito. Pag pumunta ako sa mga studio, nako, bastos. Papatayin ako rito. Doon sa Samaria mga kapatid, Uy, bakit ka humingi sa akin ng tubig? Di ba Hudyo ka? Di ba galit kayo sa amin? Isipin mo yan. Sabi ng bugtong at buwan na Diyos, hindi. Panahon na nahanap ng bugtong at buwan na Diyos ang totoong mananamba sa Espiritu at katotohanan. At ikaw yon! Ikaw yon! Tuwang-tuwa yung bugtong at buwan na Diyos. Bakit? Alam niya na hindi siya patayin. Pag pumunta siya kung saan, maraming nagbabantay sa kanya. Alam mo kung saan pumunta ang bugtong at buwan na Diyos, doon yung mga parisiyo nakaganon sa kanya. Lagi nakaabang. Kaya pag hindi siya makahinga, punta siya doon kay Lazaro kasi kaibigan niya si Lazaro. Doon mo siya palamig-lamig. Relax muna tayo rito. Bakit? Yung mga tao doon, mga kapatid, gusto siyang makita. Hindi siya papatayin doon. Mayroong dahilan, mga kapatid, kung bakit pumunta ang bugtong at buwan na Diyos, mayroong dahilan. Tingnan po natin, mga kapatid, ating lakarin ang bawat pahina ng kasaysayan ng banal na kasulatan. Mayroong isang eunuko, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan. Alam niyo yung eunuko? Yung mga eunuko, mga kapatid, kalbo yan. Tapos yung eunuko, mga kapatid,
tinatanggalan sila ng itlog. Tinatanggalan sila ng itlog. Kasi karamihan ng eunuko, mga kapatid, yan yung kasama lagi ng hari. Ngayon, ang ginagawa ng hari, kinakabahan sila. Baka yung eunuko ay makisiping doon sa kanilang asawa. Manganganib yung lahi niya at manganganib yung kaharian niya. Kaya ginagawa ng eunuko, mga kapatid, tinatanggalan ng itlog. Halimbawa, ang taga-Ilnido, kalaban ito na kaharian. Tapos, ako yung hari. Sabi ko, bigyan mo ako ng 20 lalaki. Gagawin kong eunuko. Kayo naman dito, halimbawa si Pastor Nestor ang hari dito, kukuha siya ng mga lalaki doon sa tribo niya. Pagkatapos, tatanggalin niya yung mga itlog, ibibigay doon sa hari. Kaya yung mga tao doon, galit doon sa hari. Isipin mo yan. Ha? Walang itlog. Sabi ng bugtod, meron talaga mga tao na pinanganak na walang itlog at meron namang tinatanggalan ng itlog. Deuteronomio 23:1. Sanabi doon sa Deuteronomio 23:1, yung mga eunuko, hindi sila pwedeng sumama sa worship. Yung mga walang bayag, hindi pwedeng sumama sa worship. Ha? Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Siguro sinisilip nila, may itlog ka, wala. Wala ka itlog, oh. Hindi ka pwede mag-worship dito. Hindi ko alam, siguro may tagatingin doon sila. Itlog ka? Ikaw, wala. Doon ka. Hindi pwede. Hindi ka pwede mag-worship. Bawal. Ha? Pero ang bugtong at buwanis mga kapatid, yung utos doon sa Deuteronomio, sabi ng bugtong Mayos, kahit walang itlog, pwede na. Palakpak. Yung mga walang itlog. Isaiah 56, 3-5. Don't let foreigners who commit themselves to the Lord say, the Lord will never let me part of His people. And don't let the eunuch say, I'm dried up tree with no children and no future. For this is what the Lord say. Dito sa Isaiah, mga kapatid, mayroon ng pangako ang Panginoon sa eunuko. Ano sinabi ng Panginoon sa mga eunuko? I will bless those eunuchs. Pagpapalain ko ang mga eunuko kahit walang mga itlog. Na nangingili ng araw ng Sabat. Na gumagawa sa aking kalooban sa kalang buhay. Anong ibibigay ko sa kanila? I will give them within the walls of my house a memorial and a name. Isipin mo yung mga kapatid. Kapamilya na siya. Hindi na siya outcast. Hindi na siya, dati hindi siya tanggap na siya mga kapatid. Ganito ang ginawa ng bugtong at buwan na Diyos. Walang itinatangi ang bugtong at buwan na Diyos. Lahat welcome. At higit pa sa anak ang kanyang turing sa kanila. And I will give them a name, an everlasting name. At it will never disappear. Bibigyan sila ng pangalan mga kapatid. Ito, Buhat 8:26-28. Ano nangyari dito mga kapatid? Mayroong eunuko. Nagbabasa ng aklat ni Isaiah. Nagbabasa siya. Hindi niya maintindihan. Ginawa ng bugtong at buwan na Diyos, pinapunta si Filipe doon. Kasi nakasalakay sa karwahe. Sabi ni Filipe, anong binabasa mo? Nagtanong siya. Pinadala ng bugtong at buwan, isang eunuko. Sa hindi ko ito maintindihan eh. Nung pinaliwanag niya mga kapatid, naintindihan eunuko, sabi niya, uy, ganito pala. Oh, may tubig dito. Pwede ako magpabautismo. Lumusong sila sa tubig, nagpabautismo. Pagkatapos sa bautismo, kapatid, biglang nawala si Filipe. Anong ginawa nitong eunuko, mga kapatid? Ang eunuko ay umuwi ng Utopia. Pagdating ng Utopia, mga kapatid, siya ang pinakaunang nagtayo ng simbahan doon sa Utopia. Ang eunuko na walang pamilya, walang nanay, walang tatay, walang kapatid, walang pamangkin, naging pastor eunuko na. Mayroon na siyang anak sa pananampalataya at kumalat ang pananampalatayang Kristyanismo sa lugar na yon dahil sa isang lalaking walang itlog. Napakatindi. Napakatindi mga kapatid. Purihin ang bugtong. Ikalima. Our King came to surrender.
Ang bugtong at buhay mga kapatid, pumunta siya dito upang sumuko. Ha? Alam mga kapatid, dumating na yung bugtong at buhay, tuwang-tuwa yung mga tao mga kapatid. Dumating na, naglagay sila ng mga pagaspas. Pinuri nilang Panginoon. Pagkatapos, sabi na, ito na yung hari. Ha? Siyempre, natindi yun. Bakit yung hari? Nagpapagaling ng karamdaman. Ha? Nagpapalayas ng demonyo. Ha? Patay, binubuhay. Ha? Sa tingin mo kayo mga kapatid, pag ganito ang hari mo, may mananalo pa ba? Kung ganito ang hari mo mga kapatid, ha? Pati patay nabubuhay niya. May tatalo pa ba sa hari nito? Sa tingin mo kayo mga kapatid, mananalo pa kaya ang Roma kung ganitong hari ang magiging hari? Ha? Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos doon sa mga Pariseo? Mga lahi kayo ng ulupong! Isipin mo yan. Yung nagdideclare ng hari, pinupuri na siya ng mga tao. Tapos yung mga Pariseo nakatingin ganon, tinatawag niyang ulupong, mga ipokrito. Patulad kayo ng mga libingan ng mga puti, pero puno ng mga buto sa loob na patay sa loob. Ganito paningin niya sa mga Pariseo, mga kapatid. Ha? At ito pinakita niya mga kapatid na siya ay nagtagumpay. Pero, nagkaroon ng problema. Ha? Noong ginawa na siyang hari, nabalaka na ang mga Pariseo. Nag-worry na, nag-alala na yung mga Pariseo. Ha? Bakit? Marami nang nagpanggap noon ng mga Mesiyas eh. Hindi naman nakagather ng maraming tao. Ito matindi. Ginawa ng hari. Sabi niya, delikado to. Baka matritin yung mga Roma dito, sa lakayan dito, mawala tayo sa posisyon nito. Patayin natin ito. Mabuti pang mamatay itong tao na ito kaysa madamay tayo. Pinagplanuhan nilang patayin ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Ha? Ginawa nilang lahat. Dinala daw kay Pilato. John 19 verse 9 to 11. He took Jesus back into the headquarters again and asked him, "Where are you from?" But Jesus gave no answer. "Why don't you talk to me?" Ba't hindi ka nakipag-usap sa akin? Ha? Sabi ni Pilato, hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako na palayain ka at patakasin ka? Palayain ka. Nasa akin, may power ako. Sabi ng bugtong at boys, wala kang kapangyarihan sa akin maliban sa binigay sa iyo sa taas. Ha? Hindi niya ginamit yung power niya mga kapatid. Why? Dahil yung pagkakataon na yon, he came to surrender all his power. Mayroon siyang dahilan. Ha? Sinuko niya yung kanyang sarili kay Pilato. Ha? Nung tinignan siya mga kapatid, parang bugbog sarado na siya. Hinuli ng hating gabi, wala pang kain, walang kape-kape. Gikulata, binugbog, dinuraan, pinalo. Matindi ang ginawa sa kanya. Sabi niya, ang bugtong at bonus, tinawag na impostor. Ha? Manluloko. Ha? Dapat siyang ipako. Sabi niya, wala na tayong problema. Dinala kay Pilato, dinala kay Herodes. Pagdating kay Herodes, binala kay Pilato. Worry-worry sila. Sabi niya, ano ba naman? Akala ko tapos na to. Bumalik na naman dito sa atin. Mukhang makakatakas pa kayo ito. Ha? Dumami ang tao mga kapatid. Yung hari na nagpabigay ng kalayaan. Nandoon. Ha? Ay ipapako na nila. Ha? Yung dating nilalagay sila ng mga palwa na sinasabi nilang hari, ay gusto na lang ipapatay. Pero ang bugtong at buhay pumunta sa libutang ito upang palayain tayo. Mga kapatid, itaas niyo yung mga kamay. Isipin niyo na lang na may hawak kayong palwa sa lubi. Spiritual farm, right in your hand. At sabihin niyo mga kapatid, purihin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Jesucristo, ang hari sa mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sila. Amen. Magsitayo tayong lahat mga kapatid.